The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You lock the kingdom of heaven before men. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance to those trying to enter. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You traverse sea and land to make one convert. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You pay tithes of mint and dill and cumin, and have neglected the weightier things of the law, judgment and mercy and fidelity. But this you should have done without neglecting the others. Blind guides, you strain out the gnat and swallow the camel. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You cleanse the outside of cup and dish, but inside they are full of plunder and self-indulgence. Blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup, so that the outside may also be clean." My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Alam niyo ho, inaamin ko na ako ho'y isang dog person. At may pagkakaiba ho yun sa tinatawag na dog owner. Pag sinabing dog owner, ay meron ka lang aso. No? Siguro nakatali o kung nakakulong. Pero yung dog person ho ay mahilig ho sa aso, merong aso, at inaalagaan yung aso. Pero sa akin, masasabi ko lang ho siguro na moderate lang yung pagiging dog person ko. Mahilig ho ako sa aso at meron akong aso. At nagsimula ho yung hilig ko ng aso nung ako'y na-assign sa seminary. Bagong pari ho ako. At meron akong isang kaibigan na nagbigay ho sa akin ng German Shepherd. Malaki ho. Parang mas malaki pa kaysa sa akin yung German Shepherd ko. Yung una kong German Shepherd. At tuwang-tuwa ho ako. Bakit ho? Kasi parang namoblema ho ako dahil ang seminary ay malapit ho, also within the compound ng eskwelahan ho namin. Madalas maraming tao na pupunta sa aming seminary, lalong-lalo na pag hinahanap ako, o di kayo hinahanap yung mga seminarista. At bigla na lang ho pumapasok sa area ho ng seminary. Kaya nagugulat na lang ako, bigla nang darating yung isang teacher, darating yung ilang administrators, darating yung ilang estudyante. At napapansin ko na medyo nababawasan yung privacy ng seminary. Kaya nung nagkaroon ho ako ng aso na German Shepherd at ang laki-laki, at nilagay ko na makikita ho nila malapit ho sa pintuan ng seminary, wala na hong pumapasok sa seminary namin. Nung bigla na lang pumapasok, pupunta muna sila sa gwardiya at pinatawagan ho kami na merong paparating sa aming seminary. Kaya natuwa ako na nagkaroon ho ako ng German Shepherd. But more than that, wait, there's more. Natuwa ako dahil sa tuwing nilalakad ko ho yung German Shepherd ko na napakalaki, natutuwa ako sa reaction ng mga tao pag nakikita ho kaming naglalakad. Minsan naririnig ko, sinasabi, "Uy, malaking aso." At tuwang-tuwa ako yun kasi hindi ho nila tinatawag na, "Uy, maliit na tao." At feel good po sa akin yon. Feel good. Kasi mas napapansin yung aso ko kaysa sa akin. Kaya yung unang aso ko, nagkaroon ng pangalawa at nagkaroon ng pangatlo. Nagkaroon ho ako ng 3 German Shepherds. Kasi feel good. Very practical. At the same time, feel good. No? Nafi-feel good ka. Ganun ho tayo minsan. Kung merong kakulangan, merong kahinaan, o marahil merong kasalanan,
Minsan yung tendency ho natin, itakpan ho ito. Tinatakpan ho natin. Minsan ayaw natin gawa ng solusyon. Di ho ba? Oh. Ayaw natin gawa ng solusyon. Tinatakasan natin. Pero madalas tinatakpan ho natin. O ayaw nating tanggapin. At gumagawa ho tayo ng mga ilusyon sa buhay. O di kayo tinatawag na diversion. No? Kung hindi man natin magawa, i-divert natin sa iba. At marami hong halimbawa ng mga ilusyon natin sa buhay. At marahil, expert ho tayo sa ating mga ilusyon sa buhay. No, halimbawa, maliit yung kwarto, lalagyan ho natin ng salamin para magkaroon ng illusion of space. Kapag medyo malaki yung katawan natin, anong ginagawa ho natin? Nagsusuot ho tayo ng itim na t-shirt para hindi malata yung malaki nating katawan. Kaya dito ho, maraming nakaitim, no? Gumagawa tayo ng ilusyon. Kapag malaki yung butas ng ilong daw natin, magsigarilyo ka para mapapansin yung usok na lumalabas sa ilong mo at hindi yung butas ng ilong mo. Huwag nyo na hawakan yung ilong nyo. Wala na ho tayong magagawa dyan. Kapag feeling mo hindi ka masyadong gwapo, anong ginagawa? Di bibili ka ng mamahaling sapatos at mapapansin yung sapatos mo. Mga simpleng ilusyon. At minsan, meron ding mabibigat na ilusyon. Di ho ba? Magulo yung pamilya. Di gawa tayo ng ilusyon. Magpatayo tayo ng malaki at magandang bahay. Walang oras sa mga anak. Igagawa tayo ng ilusyon o diversion. Ibigay ang luho ng mga anak para hindi na magreklamo. Insecure tayo sa trabaho. Gagawa rin tayo ng ilusyon or diversion. Idaan natin sa posisyon. Kailangan meron tayong posisyon. O idaan natin sa titulo. Kailangan meron tayong titulo. O kakapit tayo sa may kapangyarihan. Gustong-gusto ho natin ng ilusyon. Gustong-gusto ho natin ng ilusyon. Dahil very convenient ho. Pero masasabi ho natin na di ho tayo magiging masaya kapag namuhay ho tayo sa ilusyon. Kung yung buhay ho natin ngayon, ilusyon lang, tiyak hindi ho tayo magiging masaya. Sabi nga nila, life is like a gallon of ice cream. The joy of life is not in the cover, but what is inside. Kayong nais ng ating Panginoon ay maging masaya ho tayo, maging mapaya po yung ating buhay. And He calls us to be problem solvers or truthful people and not illusionists. Kaya ayaw ho ng ating Panginoon sa mga eskriba at mga pariseyo. Bakit ho? Good illusionist ho. Yung mga pariseyo at eskriba. Pinapakita ho nila na mahal ang Diyos. Pero wala naman silang awa. Na yung awa, mercy, ayan ho yung mukha ng Diyos. Pinapakita nila na mahal nilang Diyos, pero wala namang awa. Pinapakita nila na malinis ho sila dahil sa mga rituals nila, pero tinatakpan nila yung kanilang sariling kasamaan. Bahagi ho ng buhay natin yung kahinaan. Bawat isa ho sa atin may merong kahinaan. Bahagi rin ho ng buhay natin yung kakulangan at kasalanan. At madalas yung mga bagay na yan, yung kahinaan, kakulangan, kasalanan, ay nakadikit ho sa mga mahalagang bagay sa ating buhay na minsan hindi ho natin kayang tugunan. Bahagi ng buhay natin ang kahinaan, ang kakulangan. Pero sinasabi ho, 50% lang ho ng reality yon. Dahil sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ng Diyos, may paraan, may kaligtasan, may grasya. May kakulangan, may kahinaan, may paraan, may kaligtasan, may grasya. My grace is sufficient for you. Yun ang sinasabi ho niya sa atin. Kaya, paalalaw sa atin ng ating Panginoon, huwag ho tayo magiging eskrib at mga pariseyo. No? Na minsan may tendency na tayo na kasalanan natin, pero i-divert natin sa iba. Isisi natin sa iba.
Kung masama tayo, ipakita natin, sabihin natin sa iba na mas masama yung isang tao. Kung tamad tayo, itichika natin yung ibang tao na mas tamad sila. At nakakalungkot ho na sitwasyon ito. Walang mangyayari kapag ganun ho tayo, illusionists. Walang mangyayari. Walang pagbabago. Hindi ho nakakatuwa. Ninanais ng Diyos sa atin, ng ating Panginoon, maging masaya tayo sa buhay. Sabi nga, happy persons are those who see their weakness, their sins, be sorry for them or laugh at them and overcome them and make them their strengths. Dog person ho ako at mahilig ho ako dati sa malalaking aso. German Shepherd. Parang pag naglalakad ho ako, taas noo ako. Parang sinasabi ko sa mga tao, don't mess with me. Malalaki yung aso ko. Malalaki yung mga German Shepherds ko. Pero na-overcome ko rin ho yun. Mahirap alagaan pala pag malaking aso, German Shepherds. Lalo na kaming mga pare, palipat-lipat ng assignment, hirap dalhin. Hirap alagaan yung mga malalaking aso. Kaya ang ginawa ko ho, dog person pa rin ako. Nag-alaga ho ako ng maliliit na aso. Chihuahua na ho. At least mas malaki na ho ako ngayon kaysa sa aso ko. Meron akong 2 chihuahua. At pag nilalakad ko, lakad ho dito, taas na o pa rin. Taas na o pa rin. Pero hindi dahil tinatakpan ko yung isang kakulangan. Taas na o. Dahil alam ko, naging totoo ako sa sarili ko. At alam ko na naging totoo ako sa trabaho ko at hindi ko tinatakpan yung mga kahinaan ko. Kaya magandang katanungan ho sa ating sarili. Ano ho kaya yung kakulangan natin sa buhay? Ano ho kaya yung kahinaan natin sa buhay? Ipagdasalo natin sa ating Panginoon na sana bigyan niya ho tayo ng inspirasyon at lakas na maging masayahin sa buhay sa gitna ho ng mga ating mga kahinaan at kakulangan. At sana ho isantabi natin yung ating mga ilusyon at maging kontento at maging masaya sa katotohanan.